Bilingan, daigdig ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Shout out nga po pala sa isang kaibigan at kakampi, parang Silvin, na siyang lagi nakasubaybay sa aking mga story. Maraming salamat sa iyo at sa iyong mga anak na laging nakikinig nito. God bless. Kalamansi at basag na salamin ni Dark Alas. Sa barangay Pugtong sa Kabisayaan, nag-iikot-ikot noon ang mga barangay tanod upang magbigay babala sa mga kababaryo nila na wala nang lalabas at magbubukas pa ng bahay kapag may kumatok at nagkukunwaring humihingi ng tulong, lalo't malalim na ang gabi. May kahindik-hindi kasing nangyari sa isa nilang kababaryo. Isang pamilya ang nilooban ng kung anong nilalang at brutal silang pinagpapatay. Natagpuan ang pamilyang ito na halos wala ng dugo at wala ng lamang loob sa katawan nila. Kumalat na ang nakakakilabot na balitang iyon sa buong barangay. Isang umaga, may isang batang babaeng nakapanaywang sa labas ng bahay-bahayan na ginawa nila ng kanyang kalaro. Sino ka? Bakit nandiyan ka sa bahay-bahayan namin? Tanong ng batang nakakunot ang noo. Nagulat ang pulubi sa maangas na tanong ng bata. Inilibot nito ang kanyang paningin sa kanyang hinihigaan. Isang ang bahay-bahayan ito ng mga bata na gawa lang sa karton, plastik at mga lumang kahoy. Agad lumabas ang pulubi at humingi ng pasensya sa bata. Nagmamadali itong umalis upang hindi siya abutan ng iba pang kasama nito. Sandali, Manong. Natigilan ang pulubi at kinabahan. Kumain na po ba kayo? Umiling-iling lang ang pulubi at itinuloy ang paglalakad. Ito po oh, may dala akong tinapay. Sa'yo na lang. Napalingon ang pulubi at dahan-dahang lumapit sa bata upang kunin ang pagkain ibinibigay nito. Maraming salamat, bata. Wika ng pulubi. Aalis na sana siya nang sabihan siya ng bata na doon na lang kainin ang tinapay na ibinigay niya. Nagmamadaling umalis ang bata at kumuha ng tubig sa kanilang bahay. Nasa likod lang kasi ng bahay nila ang ginawang bahay-bahayan. Pagbalik nito ay may dala na itong tubig sa bote ng mineral na at isa pang tinapay at saging. Naku bata, tama na ba? Kagalitan ka ng mga magulang mo. Wika ng pulubi. Wala po ang mama at papa ko. Nasa trabaho po nila. Ganun ba? Sige. Maraming salamat sa iyo, bata. Alis na ako para di ka mapagalitan ng mga magulang mo. Ay, ang kulit. Ang kulit mo po. Wala nga po sila. Singhal ng bata kaya napaupo na lang ang pulubi sa damuhan at itinuloy ang pagkain nito sa tinapay. Anong pangalan mo, bata? Noemi po, 10 taong gulang. Ikaw po, anong pangalan mo po? Taga saan ka at saan ka po galing? Sunod-sunod na tanong ng madaldal na bata. Grabe, ang dami mo namang tanong. Boning ako. Wala akong bahay. Tugon ng pulubi sa batang madaldal. Kung gusto po ninyo diyan naman po kayo tumira sa bahay-bahayan. Hindi naman namin na yan nilalaruan kasi ayaw na nilang may paglaro sa atin. Ani ni Noemi na maluha-luha ang mga mata. Bakit naman ayaw makipaglaro sa iyo ng mga kalaro mo?
Pinagbawalan na sila ng mga magulang nila na lumabas. May gumagala daw po aswang sa lugar na ito. Kaya pala, ikaw wag ka nang lalabas. Baka kainin ka ng aswang na sinasabi mo. Huwag ka namang manakot, Kuya Boning. Sabi ni Manang Hilda, hindi totoo ang aswang. Panakot lang daw po iyan ng mga magulang para hindi na lumabas ang mga bata. Katwiran ni Noemi. Totoo sila. Mula sila sa malayong lugar at napadpad sa iba't ibang baryo. Kaya ikaw, sundin mo ang mga magulang mo. Huwag na huwag ka nang lalabas ng bahay lalo't magagabi na. Ayon kay Boning, maya-maya ay lumabas ang sinasabi ni Noemi na si Manang Hilda. Pinauwi niya ang bata at tinapunan ng masamang tingin si Boning. May kakaibang naramdaman si Boning sa matandang kasambahay nila Noemi. Nakaramdam siya ng takot para sa bata dahil iniiwan lang ito ng mga magulang niya sa isang taong hindi pa nila lubos na kilala. Kinabukasan ay tinanong niya ang batang si Noemi kung kamag-anak ba nila ang matanda. Sagot ng bata ay hindi raw nila kamag-anak si Manang at bago lang din ito sa kanila. Ito muna ang nag-aalaga sa kanya nang biglang nawala ang kanyang yaya. Dahil nag-aalala si Boning sa bata kaya lagi siyang nagmamatyag sa bahay nila Noemi upang malaman ang tunay na pagkatao ng bago niyang yaya. Isang umaga ay bigla na lang sumugod sa bahay-bahayan ang papa ni Noemi na si Ruben. Sinugod niya ang kulubing si Boning at pinagbubugbog ito. Aray ko po, tama na, hindi po ako lalaban. Wala naman akong ginagawang masama. Tulog lang ako dito. Duguan ang mukha at pumutok ang mga labi ni Boning sa lakas ng suntok ng papa ni Noemi. Walang hiya kang pulubi ka. Kaya pala nauubos ang merienda ng anak ko at mga pagkain sa ref dahil ibinibigay lang sa'yo. Inuuto mo ang bata. Mabilis na tumakbo si Noemi palapit kay Boning. Hinarangan niya ang papa niya upang hindi na mabugbog ang kaibigan. Tama na, Papa. Hindi siya masamang tao. Kaibigan ko siya. Umiiyak na wika ni Noemi. Umalis ka dyan. Baka ikaw pa ang tamaan. Anong sinasabi mong kaibigan? Nakikipagkaibigan ka dyan hindi mo pa nga yan gaanong kilala. Baka iyan pa ang sinasabi nilang aswang na sumasalakay sa mga bahay dito sa atin. Galit na wika ng papa ni Noemi at hinablot nito ang anak palayo kay Boning. Kuya Boning! Tama na yan, Han. Baka tama si Noemi. Hindi siya masamang tao. Namali lang ng kwento itong si Manang Hilda. Sabat ng mama ni Noemi na si Sheila. Nagpatawag ng barangay tanod si Ruben at ipinadakip si Boning. Samantala sa barangay hall, ginamot ng mga tanod ang mga sugat ni Boning. Kilala nila itong pulubi na pagala-gala sa lugar, kaya hindi sila naniniwala na aswang ito gaya ng bintang ng papa ni Noemi. Inilagak muna nila si Boning sa isang selda upang may pruweba sila kay Mang Ruben na hindi talaga aswang si Boning. Isang gabi ay sumalakay na naman ang aswang. Napakabilis nito kaya hindi nila ito maabot-abutan. Agad nagtungo si Mang Ruben sa barangay hall upang alamin kung si Boning at ang aswang ay iisa. Subalit nadatnan niya sa selda si Boning na nakatalungko sa isang sulok nito. Dahil nakumpirmang hindi talaga si Boning ang aswang, kaya agad nila itong pinakawalan. Sa awa ng kapitan ay binigyan niya ng pera si Boning upang may pangkain ito.
Subalit imbis na pagkain ang bilhin ni Boning, isang plastik ng kalamansi ang binili nito. Bumili rin siya ng makapal na goma upang gawing tirador. Ang makapal at matulis na salamin na kanyang napulot ay pinunasan niya ng katas ng kalamansi. Binalutan niya ng tela upang mayroon siyang mahawakan na hindi siya masusugatan. Naghahanda na siya sa napipintong pakikipagharap sa aswang. Alam niyang ang aswang na sumasalakay sa lugar ay ang matandang yaya ni Noemi. Minsan na niya itong nakitang tumalon sa bakod ng bahay at napakabilis ng kilos nito. Tanghaling tapat, tulog ang isang katulong at matandang yaya ni Noemi. Kaya nagmamadaling lumabas ng bahay ang bata at nagtungo sa likod bahay. Nagbabaka sakaling bumalik doon ang kaibigang si Boning. Ngunit nalungkot siya nang hindi niya nakita ang kaibigan doon. Subalit may narinig siyang pagsitsit mula sa itaas ng isang puno ng mangga. Nang tingnan niya ay nakita niya ang kaibigang si Boning na nakasenyas na huwag gagawa ng ingay. Bumaba ng puno si Boning at kinausap si Noemi. Ikaw bata ka, ang init-init na sa labas ka ng bahay. Tingnan mo, ang itim-itim mo na. Napatingin naman ang bata sa kanyang balat. Kuya Boning, ngayon lang ang pagkakataon kong lumabas dahil tulog ang yaya ko. Katwiran ni Noemi. Kuya Boning, pasensya ka na sa ginawa ng papa ko ha. Tapos ngayon, wala ka ng tirahan. Sinira na nila. Malungkot na saad nito. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako. May bago na akong bahay. Ayun, sa taas. Natatawa nitong wika. Siya nga pala, may ibibigay ako sa iyo. Iniabot ang isang balot ng kalamansi. Kalamansi? Ano kung gagawin ko dito, kuya? Pagtatakang tanong ni Noemi. Ipangako mo sa akin na magpapaputi ka ha. Huwag ka nang lalabas ng tanghaling tapat para hindi ka na mangitim. Mamayang gabi ay pigayin mong lahat ng kalamansing iyan sa baso at isalin mo sa isang bote ng mineral. At pagkatapos ay ipahid mo ang katas ng kalamansi sa iyong balat. Sigurado puputi ka na. Pero sana gawin mo itong hindi nalalaman ng yaya mo. Dahil sigurado pipigilan ka nitong gawin iyan at papagalitan ka pa. Napatango na lang si Noemi sa ipinagagawa ni Boning. Hindi sinabi ni Boning ang tunay na dahilan kung bakit niya ipinagagawa iyon. Ayaw niyang mag-alala o matakot ang bata. Kinagabihan ay lihim na ginawa ni Noemi sa kanyang kwarto ang ipinagagawa ng kanyang kuya Boning. Bago matulog ay ipinahid niya ang katas ng kalamansi sa kanyang balat at ang natira ay itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. 12 ng gabi, tulog na ang lahat sa bahay maliban sa matandang yayan na si Helda. Si Boning na may matyagang nagmamatyag sa itaas ng puno ng mangga. Mga ilang sandali pa ay muli niyang nakita ang pagtalon ni Hilda sa bakod ng bahay at agad itong nawala. Inihanda na ni Boning ang tirador na may bala ng bato. Upang pagbalik ng aswang ay gagawa siya ng ingay upang magising ang mga tao sa loob ng bahay. Mga 1 oras ding naghintay si Boning at sa pagbabalik ng aswang ay duguan na ito. Palingalinga muna ito bago tumalon sa loob ng bakod. Dooy tinirador ni Boning ang bintana ng bahay nila Noemi. Dahil jealousy ang bintana kaya gumawa ito ng malakas na ingay sa loob ng bahay na ikinagising ni Ruben. Paglabas niya ng kwarto ay may napansin siyang
biglang tumalilis papuntang Midge Quarter. Sinundan niya ito, subalit nagulat siya nang biglang sumigaw ang isa niyang katulong. Nakita niya ang nakakatakot na itsura ni Manang Hilda. Nakabuhaghag ang malaalambre nitong buhok na may bahid pa ng dugo. Manang Hilda, ikaw ang aswang? Wika ni Ruben. Agad itong tumakbo upang kunin ang kanyang baril, subalit inabutan siya ng aswang at nakalmot ng matalim na kuko ang kanyang likuran. Binuhat siya ng aswang at ibinalibag sa dingding. Dahil sa ingay ay lumabas ng kwarto si Noemi at ang mama nito. Nakita nilang sakal-sakal ng aswang si Ruben. Sisigaw sana si Noemi, ngunit tinakpan ng mama niya ang kanyang bibig. Hindi ko pa sana kayo papatayin. Dahil dito ako umakanlong. Kaya ko nga pinatay ang yaya ng inyong anak upang makapasok ako dito. Subalit ngayon alam niyo na ang lihim ko. Kaya dapat lang ay patayin ko na rin kayo. Napatingala ang aswang at nakita niya roon ang mag-ina. Muli niyang inihagi si Ruben patungong kusina at mabilis itong tumalon sa itaas ng bahay. Agad namang nagtago ang dalawa sa kwarto at isinara ito ng maigi. Subalit nasira iyon ng malakas na aswang. Pagka ganoon man ay hindi pa rin makalapit ang aswang sa mag-ina dahil sa ipinunas ni Noemi na kalamansi sa kanyang balat. Samantala, hirap makapasok si Boning sa loob ng bakuran dahil nagkasabit-sabit ang doble-doble niyang damit sa matulis na grills ng bakuran. Pagpasok niya sa bahay ay nabungaran niya si Mang Ruben na duguan, hindi makapagsalita at hindi makakilos. Pilit nitong itinuturo ang itaas ng bahay. Agad kinuha ni Boning ang tirador at binalahan ito ng isang kalamansi. Buong lakas niyang tinirador ang ulo ng aswang. Sapul at sumabog ang katas ng kalamansi sa batok ng aswang. Dahil nahapdian ang aswang ay galit nitong tinalon si Boning sa ibaba ng hagdan. Pinagkakalmot at pinagkakagat ng aswang si Boning, subalit hindi gaanong tumatagos ang matulis na ngipin at matalim na kuko nito sa makapal na damit ni Boning. Ngunit nagkagula-gulanit ang mga ito sa dami ng kalmot na tinamo ni Boning. Pinagsusuntok ni Boning ang matigas na mukha ng aswang, ngunit baliwala iyon. Naisakalin ng aswang sa leg si Boning, ngunit hindi niya magawa dahil inihilamos ni Boning ang katas ng kalamansi sa kanyang mukha hanggang sa leg nito. Binuhat siya ng aswang at ibinalibag sa gitnang bahagi ng hagdan. Duguan na si Boning at wari hinang-hinana. Noemi, hindi ba may natira ka pang kalamansi? Ihagis mo sa akin, dali. Agad kinuha ni Noemi ang bote ng mineral na may lamang kalamansi at mabilis na inihagi sa kanya. Subalit hindi iyon umabot kay Boning. Agad hinila ng aswang si Boning pababa ng hagdan. Buong tapang namang bumaba ng hagdan ang bata at kinuha ang bote na may lamang kalamansi. At agad niya itong sinaboy sa mukha ng aswang. Napatras ang aswang habang sapo-sapo nito ang mahapding mukha. Doon na nakakuha ng tiyempo si Boning. Hinugod niya ang matulis at makapal na salamin sa kanyang likuran. Mabilis at buong lakas niya itong itinarak sa leeg ng aswang. Hindi niya ito binibitiwan hanggang sa mamatay ang aswang. Subalit may naramdamang kirot sa tagiliran si Boning. Bumuon pala roon ang matutulis na kuko ng aswang. Nang masigurado ni Boning na patay na ang aswang ay gumapang ito papalapit sa hagdan na kinaroroonan ni Noemi. Agad ding bumaba ang mama ni Noemi upang tulungang bumangon ang asawang si Ruben. Nang maramdamang tumahimik na ang paligid, doon palang lumabas ang isang katulong sa kanyang pinagtataguan. Ligtas na kayo, aking kaibigan. Wala na ang aswang.
Wika ni Boning na nooy duguan at hinang-hinana dahil sa tinamong pinsala sa katawan. Maraming salamat sa iyo, Kuya Boning. Kung hindi dahil sa iyo, patay na kami lahat ngayon. Yumakap ng mahigpit si Noemi sa kaibigan ngunit may nasalat itong tumatagas na dugo sa tagiliran ni Boning. Kuya Boning, bakit ang daming dugo sa tagiliran mo? Ma! Pa! Tulungan natin si Kuya Boning. Maraming dugo ang mawawala sa kanya. Baka mamatay siya. Agad nagtatakbo papuntang barangay hall ang isang katulong upang humingi ng tulong sa barangay. Naitakbo pa sa ospital si Boning ngunit patay na siya pagdating doon. Labis-labis ang pagdadalamhati ni Noemi sa pagkawala ng isang mabuting kaibigan. Ang mga magulang ni Noemi ang nagpalibing sa mga labi ni Boning. Ang laki ng pasasalamat nila dito. Ang dati nilang inaalipusta, binubugbog at pinagbibintangang aswang at kung ano-ano pa ay siya palang magtatanggol sa kanila. Kung hindi pa sa pulubing iyon na kaibigan ng kanilang anak, sigurado sila ang pinaglalamayan nung araw na iyon. Mga ka-El Bilingan, marami pong salamat sa inyong pakikinig. God bless po. Hanggang sa muli. Bye-bye!